Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP7, Quarter 1, Week 7. Mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya, Mainland Southeast Asia o pangkontinente, at Insular Southeast Asia o pangkapuluan. Mga layunin. Nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan sa Mainland Southeast Asia o pangkontinente at Insular Southeast Asia o pangkapuluan para sa mainland, Funan, Angkor, Pagan, Tunggul, Leh, at Ayutthaya. At sa insular, Srivijaya, Sailendra, Majapahit at Malacca. Ikalawa, napahahalagahan ang mga naging kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan ng Timog Silangang Asya sa sinaunang kasaysayan at lipunan. At pangatlo, nakagagawa ng sanaysay tungkol sa naging paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang kabihasnan. Panimulang gawain ating pagtapatin. Wat Phra Sai Sanphet, Angkor Thom, Borobudur at Swesigon Stupa. Una ay ang Swesigon Stupa na matatagpuan sa Myanmar. Ikalawa, ang Angkor Thom sa Cambodia. Ikatlo, ang Borobudur sa Java, Indonesia. At ikaapat ay ang Wat Phra Sai Sanphet na matatagpuan sa Thailand. Ang mga Swesigon Stupa, Angkor Thom, Borobudur at Wat Phra Sai Sanphet ay mahalagang kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Noong sinaunang panahon, ang mga Asyanong naninirahan sa mga lambak at ilog ay nalinang ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka dahil sa kanilang kapaligiran. Mga paraan na nagbigay daan sa pagbuo ng konsepto ng kabihasnan na nagmula sa mga natutunan at naging nakagawian. Ang kabihasnan ay isang masalimuot na pamumuhay sa lungsod na karaniwang naiuugnay sa salitang sibilisasyon. Mula sa nakasanayan sa isang bagay ay nagpapahayag na ang isang tao ay bihasa o magaling na sa larangang iyon. Ang sibilisasyon naman ay tumutukoy sa mga pamayanan na umusbong sa mga lambak at ilog gaya ng Sumer, Indus at Siang. Ang pagkakaroon ng sibilisasyon ay nagmula sa kakayahan ng isang lipunan na harapin at malampasan ang mga hamon ng kapaligiran. Ipinakikita nito ang abilidad ng tao na baguhin ang kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang lakas at talino. Mga pangunahing elemento ng kabihasnan. Una, organisado at sentralisadong pamahalaan. Ikalawa, masalimuot na relihiyon. Ikatlo, espesyalisasyon sa mga gawaing pang-ekonomiya. Ikaapat, uring panlipunan. Ikalima, mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining at arkitektura. At ikaanim ay ang sistema ng pagsulat. Ang rehiyon ng Timog Silangang Asya ay naging tahanan ng iba't ibang pangkat ng taong may iba't ibang wika at kultura. Sa paglipas ng panahon, ang mga pinaghalo-halong lahi ng mga sinaunang tao at mga nandayuhan ay nagbunga ng iba't ibang lahi na pinagmulan ng mga kasalukuyang tao sa rehiyon. Dahil dito ay naimpluwensyahan nila ang mga taga-Timog Silangang Asya na magtanim, magsaka, mag-alaga ng hayop, maglayag at magpastol. Kasabay nito ay ang paghiram nila ng wikang Austronesian. Ayon sa kasaysayan, bago pa man maganap ang pagsakop ng mga kanluranin at ibang mananakop, ay mayroon ng maituturing na kaalaman sa kabihasnan at pamumuhay ang mga taga-Timog Silangang Asya. Ito ay tulad ng mga sumusunod: paggamit ng metal, pagbuo ng pamilya o angkan o grupo, pagsamba at pagpapahalaga sa mga kalikasan, pagtatayo ng mga puon at dambana, at ganon din ang paninirahan sa iba't ibang lugar. Mga sinaunang kabihasnan sa Mainland Southeast Asia o pangkontinente para sa unang bahagi ng ating aralin. Ito ay ang mga Funan, Angkor, Pagan, Tunggul, Leh at Ayutthaya. Kaharian ng Funan. Itinatag ang kaharian ng Funan sa katimugan ng kasalukuyang Cambodia bandang 100 CE. Nagsimula bilang isang pamayanan sa dulo ng Timog Vietnam, lumawak ito hanggang umabot sa delta ng Mekong River. Mula rito, ay lumaganap sa kasalukuyang Cambodia at gitnang Vietnam sa may lambak ng Menan River at pababa sa Malay Peninsula.
Sa loob ng 500 taon, ito ay naging makapangyarihang pwersa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Ang maunlad na ugnayan sa pagitan ng Funan at China ay pinatunayan ng pagpapadala ng mga pasuguan o embahada sa China. Bukod dito, lumaganap din ang Buddhism bandang ika-5 at ika-6 na siglo. Ang pagkalat ng impluwensyang Indian sa Funan at nang lumaon sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya ay dala ng mga mangangalakal na Indian. Pagkatapos ng 500 CE, naging napakalakas ng kapangyarihan ng Funan. Sa katunayan, ibinigay sa mga pinuno nito ang katayuang banal o divine status bilang hari ng kabundukan o Pinon Funan. Subalit, pagsapit ng ika-6 na siglo, ang pagiging makapangyarihan sa Cambodia ay naagaw ng mga Khmer, Imperyong Angkor o Khmer. Sa lahat ng kahariang tumanggap at nag-angkop ng impluwensyang Indian, ang Imperyong Angkor o Khmer ang maituturing na pinakatanyag. Namayagpag ito mula 800 hanggang 1400 CE. Sa panahon ng pamamayani ng nasabing kaharian, ang sentro nito ay Cambodia, samantalang sakop naman ang bahagi ng Thailand, Laos at Timog Vietnam. Ipinatayo ng unang haring Angkor na si Jayavarman II ang unang kabisera ng imperyo noong unang bahagi ng ika-9 na siglo. Tinawag itong Angkor Thom. Ito ay isang maringal na lungsod na may 5 malalapad na kalsadang patungo sa Kapitolyo sa pamamagitan ng 5 tarangkahan. Sa gilid ng bawat kalsada ay matatagpuan ang malalaking estatwang yari sa bato. Sa gitna ng lungsod ay matatagpuan ang Bayon, isang marangyang templong punong-puno ng mga larawang nililok. Ang tema ng mga nasabing larawan ay mga eksena ng buhay Khmer at mga kwentong hango sa mitolohiya at alamat sa Hindu. Mayroon ding 6 na malalaking statwa ng mukha at parada ng mga life-sized elephant na may habang 1,500 na talampakan. Samantala, itinuturing namang pinakadakilang templo ng kabihas ng Angkor ang Angkor Wat o Angkor Wat. Ito ang nagsisilbing pangalawang kabisera ng imperyo. Ipinatayo ito ni Suryavarman II noong unang bahagi ng ika-12 siglo. Halos kahawig ng Angkor Thom ang pagkakaayos at estruktura ng Angkor Wat sapagkat parehong hango sa kosmolohiyang Hindu ang konsepto ng mga nasabing templo, subalit ang arkitektura ay Khmer. Ang Angkor Thom at Angkor Wat ay mga dakilang templo ng mga haring Khmer. Nagsisilbi itong libingan ng mga hari pagkamatay nila. Halimbawa nito ay si Suryavarman II na inilibing sa Angkor Wat at sinamba bilang si Vishnu pagkamatay niya. Mahalaga ang papel ng mga hari ng Angkor. Maliban sa pagtatayo ng mga templo, katungkulan nila na magtayo rin ng mga irigasyon upang masiguro ang masaganang ani. Kailangan ng mga deposito ng tubig o reservoir na tinatawag ding baray upang tustusan ang pangangailangan ng tubig sa pananim kahit sa panahon ng tag-init. Tinatayang noong ika-12 siglo, may 300,000 tao ang nananahanan sa Angkor na napapakain ng 2 hanggang 4 na anihan ng palay dahil sa pagkakaroon ng baray. Ang pagsasagawa ng hari ng kanyang mga katungkulan ay naging posible lamang sa pamamagitan ng lakas paggawa ng mga karaniwang Khmer. Bumagsak ang Imperyong Angkor bandang kalagitnaan ng ika-15 siglo bunga ng patuloy na pakikidigma sa Thai na nang lumaon ay nagtatag ng isa ring makapangyarihang imperyo, ang Imperyong Ayutthaya. Imperyong Pagan. Bandang ika-22 siglo ay umusbong naman sa Hilagang Burma ang isang kaharian na tinawag na Pagan. May 3 pagkakahawig ang kaharian ng Angkor sa kaharian ng Pagan. Una, ang pagiging pamayanang agrikultural nito na kayang tumustos sa pangangailangan ng malaking populasyon. Ikalawa, ang pagkakaroon ng kahanga-hangang arkitekturang makikita sa mga itinayong monumento. At ikatlo, ang pagbagsak ng kaharian dahil sa paglakas ng mga Thai sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Ang mga hari ng Pagan ay may kanya-kanyang ambag sa kagalingan ng kaharian. Ang unang hari ng Pagan na si Anawrahta ang pinaniniwalaang nagpalawak ng teritoryo.
Itinuturing na pinakamahalagang nasakop niya ang timog na Burma na nagbigay daan sa pakikipag-ugnayan ng Burma sa Sri Lanka na kapwa Theravada Buddhist. Isa rin sa mahalagang hari ng pagan si Kyanzitta. Itinayo niya ang Swastikon Stupa at Nanda Temple. Sa ilalim din ng pamamayani ni Kyanzitta, naging sentro ng buhay ng mga Burmese ang Theravada Buddhism. Humina at bumagsak ang pagan sa pagpasok at pamamayagpag ng mga Thai. Imperyong Tunggo. Ang Imperyong Tunggo ang namunong dinastiya sa bansang Burma simula 1510 hanggang 1752 CE. Ang mga naunang hari ng dinastiya ay sina Tabinsueti at Bayinong, na nagtagumpay na mapag-isa ang Imperyong Pagan sa unang pagkakataon. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan ay naisama sa kanilang nasasakupan ang Manipur, mga estado ng Shan, Siam at Langkang. Bumagsak ang imperyo 18 taon matapos ang pagkamatay ni Bayinong. Dinastiyang Li. Ang Dinastiyang Li ang pinakamahabang dinastiyang namuno sa bansang Vietnam. Ito ay naitatag sa pamumuno ni Leloy na nag-alsa at lumaban sa mapaniil na pamumuno ng Ming Dynasty. Sa pamumuno ng Dinastiyang Li ay napasailalim nila ang kaharian ng Champa. Marami ang emperador ng Li ang nagpatupad ng mga patakaran na kakikitaan ng impluwensya mula Chino tulad ng pagsunod sa Confucianismo at pagpapatupad ng mga serbisyo sibil at batas. Sa pagtatapos ng pagan, nakilala ang isang malakas na imperyo sa bahagi ng kasalukuyang Thailand, ang Ayutthaya. Ang kahariang Ayutthaya ay itinatag ni Haring Yutong mula sa mga ngalakal na pamilyang Chino. Ginamit niya ang pangalang Ramatibodi upang pamunuan ang Ayutthaya. Pinalaganap niya ang Theravada Buddhism at binuo niya ang Dharmasastra. Ang Dharmasastra ay isang kodigong legal batay sa tradisyong Hindu at Thai. Ito ang batayan ng batas sa Thailand hanggang sa ika-19 na siglo. Sa panahon din ni Ramatibodi, napasailalim pansamantala ang Angkor sa Ayutthaya. Ang kaharian ng Ayutthaya ay mayroon pa ring pamana sa kasalukuyan. Ito ay makikita sa mga monumento at templong ipinatayo ng mga hari sa pamamayagpag ng nasabing kaharian. Subalit, ang patuloy na pakikidigma ang siyang nagwakas sa pamamayagpag ng kaharian ng Ayutthaya sa pagsapit ng ika-18 siglo. Mga sinaunang kabihasnan sa mainland Southeast Asia, pangkontinente at insular Southeast Asia, unang bahagi.